LG board ito na ceiling suspended, ayaw umandar ng fan motor. Ituturo ko yung problema nito. Yung sa terminal ng fan motor natin, meron tayong nakuhang 380 volts. So dapat pati 15 meron siya. Ililipat natin itong test rod natin sa supply ng 15 volts. So ayan. Wala tayong 15 volt supply. Sa power supply natin, meron tayong 15 volts. Ayan. Ito yan. So, doon sa terminal ng fan motor, ayan. Wala tayong nakukuhang supply. Ito yung terminal. Ayan, dito sa power supply niya, ayan, yung tinutukan ko, meron siyang 15 volts. Ang problema na pwede nyong i-check at palitan, etong resistor na ito, ayan, check nyo kung nag-open, then itong dalawang transistor na ito, ayan, and itong dalawang photocoupler na ito. So ang photocoupler na check naman yan, may mga video na tayo kung paano i-check yung photocoupler. So ang kailangan lang i-check itong dalawang photocoupler, dalawang transistor, and itong dalawang resistor na ito. Okay, good day. So yung ipapakita namin sa inyong board ay ito yung LG na medyo may presyo ang fan motor, may presyo ang board. So ceiling suspended ito. Although medyo lumang modelo na siya, pero yung fan motor niya is DC. And ito yung board niya. Ang problema niya, naglalabas siya ng error na CH10. So ang problema na CH10 is yun yung tinutukoy niya is fan motor. Kaya ay nilabas namin itong video na ito. Baka mamaya makita nyo yung problema na ito na lumabas yung error. Ang option na gagawin nyo ay magpapalit kayo ng fan motor. Dahil may kamahalan yung fan motor na ito. Usually, isa or dalawa pinapalitan or nasisira parehas. So ito, doon sa pinakita natin na video noon, kung nasusundan nyo yung YouTube channel namin, meron na kaming nilabas na ganito, pero sa ibang brand, Samsung. Ito naman, LG. Pero kung titingnan nyo yung ginagawa natin na kung paano natin tino-troubleshoot, halos the same din siya. So, ito papakita natin Ang hinahanap lang lagi natin na supply kapag ang problema natin ay fan DC. Mapa-indoor or mapa-outdoor. So, ang kailangan natin 310 volts DC and 15 volts DC. So, yung dalawang yan ang requirements natin. Lagi. Sa 5 terminal yan Kasi ang IPM module nito, ang IPM niya, nasa loob nito. May electronic part ito sa loob ng fan motor. Ayun. Kaya ang requirements voltage natin, 310, 15 volts. So itong dalawa lagi na ito, dito tayo naglalaban Dito nakapokus ang troubleshooting natin kapag ang problema natin is nasa fan motor. Kasi kaya sinishare namin yung video, baka mamaya ang maging option nyo, magpalit ka agad kayo ng fan motor or magpalit kayo ng board, which is hindi nyo alam or hindi kayo sigurado kung alin yung papalitan nyo doon sa dalawa. Ayan. So isahin lang natin iisa-isahin ko lang. Makikita kaya to. Tingnan mo maliwanag. Pero ako malalabuan ako. Bubuhayin ko yung ilaw, medyo magbablur ng konti. Ayan. Gagamit lang tayo ng salamin ko. Ayan. So, nagsasalamin na talaga ako. Kaya medyo laylo na tayo sa pagre-repair. Dahil medyo sumasakit na ang mata natin kapag nakapokus. Lalo na sa maliliit na troubleshooting. So, makikita nyo ito. Dalawa ang fan motor nito or dual fan kung tawagin natin. Ito yan. Ceiling suspended siya na may dalawang fan motor na ginamit. Ito, yung 315 o 310 volts,
Teka, focus natin ng mas maganda. Dito. Yung unang terminal, galing yan direct doon sa capacitor. So, ito yung supply ng 310 volts o 315 kung anong nakuha nyo. Direct yan galing doon sa capacitor ha. Ito yung capacitor. So, sa design niya, naka-direct na siya doon sa paa ng ating pan motor. Pero, ang problema nito kasi, yung 15 volts natin, dito, 1, 2, 3, 4, 5, pang 5 pin, ito yung pan, dumaan siya ng dalawang transistor. Kung may focus natin to. Ito yan eh. Ayan. Ito yan. Dumaan ng resistor. Then, pagdaan ng resistor na to, pumunta siya doon sa dalawang transistor na yan. Switching transistor kung tawagin natin yan. Okay. So, yon. Ang 15 volts niyan, nanggaling pa dito sa power supply natin. Ayan. So, kaya kung titingnan natin, ito, may sign siya ng capacitor dito sa ilalim. Ito. So, ito yung supply. Tingnan natin kung dito. Ayan. Papunta siya doon sa 15 volt supply natin. Galing siya dito sa capacitor. I-on natin para makita natin. Ayan. Dito to sa kabila. Ito yung maliwanag. Okay. Sumasakot. Ayan, buhay. Ito yung negative natin. Yung isang paa pag tinignan natin. Ayan yun. Yung 310 na sinasabi ko. Ayan. So, pag pinokus mo sa tester, ayun yun. 311. So, unregulated kasi yan, kaya mataas. Etong tinutukan ko ng isang test point natin, ito, yan yung walang supply. 15 volts ulit. Ito yung isa. Pero, dito yung galing sa power supply. So, hahanapin nyo kung meron kayong makukuhang supply galing doon sa output ng power supply natin. So, katulad yan. Yan yung 15 volts eh. Okay. So, kita na. Yan yung 15 volts. Pumunta yan dito sa dalawang switching transistor na ito. Ayan yung 15 volts. Ito. So, ang problema natin, hindi siya, meron siya dito, pero hindi nag-switch papunta doon sa ating paa ng pan motor. So, dapat makakaroon tayo ng 15 dito. Ayan. So, meron tayo dito. Pagdating dito sa transistor, hindi siya nagkaroon ng switching. Kaya, wala tayong supply doon sa paa ng ating pan motor. Yung terminal. So, ang trouble nito, pwedeng manggaling dito. Common ito dito sa dalawang transistor na to. Yan o. Ito. Pwede rin dito. So, madali naman i-check kasi may value naman yung resistor. I-check nyo na lang ito. So, katulad yan. Pupunta tayo sa resistance. Ito. Yan. Ito madalas nag-o-open to. Direct to the point na itong ginagawa natin. Ayan o. May 22.5 ohms tayo na nakuha. Then, meron pa yung isang resistor dito. Ayun, oh. May value naman yan na nakasulat. So, madaling nyo siya makikita. Isa-isahin nyo na lang i-check gamit ang digital tester kasi mas madali. Yung transistor, medyo mahirap i-check kasi maliit masyado. Surface mounted yung transistor natin. Then, ang nagsuswitch sa kanya para mag-switch yung transistor na yan, galing yan dito sa photocoupler. Ito. Ito naman photocoupler na yan. Ito galing yan doon sa system. From system, tatakbo siya dito. Isuswitch niya yung photocoupler. Then yung photocoupler magsuswitch para mag-on yung ating dalawang transistor. Okay? So medyo komplikado kung i-check natin ng isa-isa ito. So ang gagawin natin, kasi common ito. Chinek ko na rin naman ito. Ang defective niyan itong dalawang transistor na ito. Or itong isa lang. Ito. Kinalas ko na ito kasi ito kanina, shorted siya. So, ibinalik ko lang para hindi ma-misplace. So, naghanap lang ako ng transistor. Ito yan. So, ito kasi baka wala kayong basta mabili or may mabili man kayo matagal sa online. So, naghanap na lang ako doon sa lumang board na binaklas namin.
Ang importante merong tamang value. So, same value ang ilalagay nyo Kung ano yung value na nakasulat, yun ang ikakabit nyo. So, tatanggalin ko lang. Napakaliit kasi yan, Hindi kaya nilagay ko sa tape. Hoop. Yun. Ito, napakaliit. So, kaya mag-alala, maging ganito rin kayo. Grabe liit niyan, no? Yan, okay. Yung. Ang galing pantay Aha. Silipin natin ito. Yun, okay. Ayan. Okay na. So, umaandar na yung pan natin. Ito yung dalawang pan na umaandar. Ayan. Umaandar na yan. Then, ito yung supply. Papakita ko sa inyo. Ayos lang natin. Yung nawawalang supply kanina. Ayan na yan. 14.15 volts. Ito yung 310. So, nagkaroon na ng switching. So, sira natin ito lang isang transistor na ito. So, dinirekta ko na lang to direct to the point. Kasi kung pakakabayan pa natin yung video, ganun din naman ang suma total. So, diniretsa ko na. So, dito galing yung 15 volts na yan. Yan. So, may load na siya kay 14.7. Dumaan siya ng switching transistor. So, ito ngayon, dalawang switching transistor. Papunta yan dito sa, ayan 14.5. So, yun. Kita sa tester yan. Okay. Ayan. So, okay na. Tapos na. So, ang problema lang natin yung isang transistor na yan. Umaandar na rin to. Ayan. Okay. So, ayan. Okay na yung unit natin. So, pinakita lang namin ito para kasi, mahal yung fan motor. Kaya, mahal din yung board. Kaya baka mamaya magkaroon kayo ng pagkakamali sa findings. So, yun lang naman lagi ang tatandaan natin. Kaya, ito yung pinapahanap natin. Kapag nakuha nyo yung 310 at saka 15 volts na ito, ang may posibilidad na may problema, yung fan motor na natin. Kasi hindi nyo ito basta ma-check kung wala kayong pang-actual or kung hindi nyo inikot na talagang matigas na siya. So, hindi nyo malalaman kung defective. Pero matigas na, defective na siya. Pero ang problema, kung hindi matigas, ang nagka-problema is yung parts na IC doon sa loob pala. Tapos, ang ginawa nyo nagpalit kayo ng board. So, nagkamali na kayo ng findings. Kaya sabi natin, so dapat before nyo gawin, i-check nyo muna yung mga possible defect. So, katulad nun, ang kailangan nating hanapin yung dalawang supply lang na yun. And kung okay na siya, then saka kayo mag-proceed sa mag-focus doon sa fan motor. Kung kailangan i-replace, kung may pang-actual kayo, mas maganda. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahal ang presyo nitong pan na ito. Yun. So, hindi ko nababanggitin yung presyo. Mahal talaga siya. Presyo ng isang 1.5 na aircon na inverter. Halos. Ang presyo niya. Pag binili nyo. Yun. So, may idea na kayo sa presyo. Ayan. So, i-drawing lang natin. Yung 310 volts kasi, di ba ito yung terminal na ng pan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Bubunot lang tayo na isa. Ayan na yan Red, black, white. Yung dalawa kasi na yellow at saka blue, yan yung feedback or yun yung switching na galing sa system. Ito, control yan Pero ang importante, itong tatlo. Yung black kasi is common. Negative supply yan. Yung white, yan yung 15 volts. Yung red, yan yung 310. So, kapag tiningnan nyo doon sa i-drawing natin, itong dalawa, ito, nakadirect yan doon sa positive and negative ng capacitor. Pag tiningnan nyo doon sa board. So, yung board capacitor na tinutukoy natin yan, ito yan, yung malaki na yan. Ito.
naka-direct yan dito. Although gumamit lang siya siguro ng resistor, pero usually direct yan eh. Or jumper lang ang ginagamit. Yung 15 volts, usually dumadaan lang yan sa, sabihin na nating 78 ang labo na. 7815 na regulator. Pero dito sa system na to, o yung design na ito, gumamit lang siya nung switching na transistor. So, kung gagawin lang natin to, kung ito yung 15, dumaan siya sa, ito, direct to the point na natin yung transistor. Pangit naman ng yan. So, transistor yan. 1, 2, 3. So, etong paa na to, o kung dito siya kumuha, so, i-correct nyo na lang ha pag nakita nyo. Kasi mahirap siya sundan dito eh. So, sabihin na natin ang ginamit niya is collector. Ito yung switch. Ito yung, kukula ko lang ibang pa. Labo eh. Sana tumatalab. Kung ito yung collector, ito yung emitter, ito yung base. So, yung base natin, ilalabas ko na lang ha. Galing siya sa photocoupler, yung pinakita ko sa inyo na photocoupler kanina. Ayan, dalawang paa. Ito, para mag-switch yung base na ito, dito, yung base, para maging, tawag dito, para mag-switch, dito yata pumasok. So, hindi ko alam kung dito, ito yung ginamit na paa niya ha, direct. I-correct nyo na lang, pero ganyan lang yan. Maaaring nagkabaliktad lang ako din eh. Wala kasi akong diagram na direkta. Kung dito nang galing yung 15 volts, nakakonect yan dyan. Para magkaroon ng switch yung dalawa, isuswitch nung galing doon sa photocoupler. Yung ganun lang kasimple. Ito naman galing sa system. Ang magsuswitch nito, para mag-switch itong dalawa na ito, galing sa system ito. System IC, magsuswitch, isuswitch nyo yung photocoupler, then magsuswitch siya. Ito naman yung papupunta doon sa base. Yan yung magsuswitch para mag-switch yung collector emitter na yan. Ito. Kung collector emitter ang ginamit ha, pero usually ito yan. Maring nabaliktad ko lang din eh. Kasi mahirap sundan yung transistor, hindi ko makuha yung eksakto dahil iba ang value sa tester. Dito. So wala akong diagram kaya hindi ko masundan ng diretso. So isuswitch niya lang. In short, ang kailangan lang mag-switch itong dalawang collector and emitter para magkaroon ng 15 volts. Yun yung 15 volts na yan naman, yan yung papasok dito sa 15 volts na hinahanap natin. Okay? Medyo magulo lang ang paliwanag ko. Pero sundan nyo yung ginawa ko doon sa Samsung noon na inilabas natin. Nung nakaraan lang yan, yung nakaraang month lang yata. So, ganun din yung explanation noon. Pinasok natin sa LG, although Samsung yon, pinasok lang natin dito sa LG, ganun din. Ito, kung po-focus nyo, titingnan nyo yung board natin, kung pag-aaralan nyo. Ito yung system o CPU section. System, kung tawagan, ito yan. From system, isuswitch niya itong photocoupler na nandito. Yan. Ito. Pag nag-switch yan, i-switch niya naman itong dalawang transistor na ito. Dalawa ang ginamit yung transistor, pero doon sa dinrawing ko isa lang. Pero ganun din ang ibig sabihin yan. Okay? Sinwitch niya para magkaroon ng 15 volts. So, ang 15 volts natin galing dito eh. Galing dito sa power supply natin na to. Pag binaliktad natin, ayun, susundan nyo lang yung 15. Nandito siya. Pag nag-switch, yun na yung magiging 15. Kung may nakuha na kayo dito sa terminal na to, na 310 at saka 15, at hindi pa rin umaandar ang panyo, kung wala talaga kayong pang-actual, so ang possible problema nyo, nandito sa pan motor na. Wala doon sa board. Pero kung wala kayong nakuha na supply, wala yung 15 volts nyo, so ang posibleng may problema pa sa inyo, nandoon sa board. Kung hindi nyo man ma-repair yung board, pag nag-replace kayo, is yung, kumbaga, ang idea nyo, meron na kayong troubleshooting na ginawa, kumbaga masasabi nyo 80% or 70% nasa board ang problema na nakita nyo. Okay? So, hindi kayo mag-aagam-agam na tawag dito is
Yung sabi natin, boy, palit eh. Palitan mo yung indoor board. Kung hindi gumana, palitan mo yung pan. So, ang pinaka-importante kasi doon, alam nyo na i-troubleshooting muna kahit yung mga basic lang. So, supply lang naman ang kukunin nyo. Pag meron na yung supply na yon na nakuha nyo dito, sa pan kayo pupunta. Ngayon, kung wala yung supply na hinahanap nyo, nasa board pa ang problema nyo. So, board ang papalitan nyo. Hindi naman natin kailangan sabihin nyo, i-repair nyo yung board. Importante, alam nyo kung alin ang papalitan sa dalawa para hindi masyadong malaki ang expenses nyo or hindi kayo masyadong mapamahal sa gastos. Kasi sabi ko nga, itong dalawang pan pa lang na ito, presyo na ng isang 1.5 HP na aircon na split type, no? May discount na yon syempre. Yun. So, napakamahal na. Ito. Presyo na ng isang window type na basic aircon. Diba? So, mahal. May dalawang aircon ka na pag pinalitan mo parehas. Ayos! Okay.